Tulad po ninyo, ako rin ay isang pet lover. At hindi naman lingid sa kaalaman ninyo ang kahiligan ko sa mga aso. Pero alam nyo ba na may mga nakilala kami na grabe ang pagkahumaling sa kanilang mga alagang aso at pusa. Pero hindi lang sila basta-basta mga alaga dahil ang ilan sa kanila, milyon piso lang naman ang halaga. Grabe, di ba? Mapapaisip ka na lang talaga, paano kaya ang kanilang grooming at maintenance? May sagot dyan ang isang luxury pet shop na all around daw para ang mga cats and dogs maging lalong saucy. Sabay-sabay nating alamin ang mga halaga ng mga namamahalang mga pets na ito. At kaya ba ng budget nyo? Aso at pusa, sosyal sa alaga. Cuteness overload, stress reliever at talaga namang certified cuddle buddy. Sila ang mga lalong nagpapasaya sa ating buhay, ang mga aso at pusa. Kaya sino ba naman sa atin ang hindi nanggigigil sa kanila? Mga lovable furry babies na only good vibes ang hatid. Hi everybody! And syempre count me in. Ang mga doggies ko sa totoo lang parte na ng buhay at family ko. Sa katunayan, laman nga din sila ng mga feeds ko sa social media, di ba? All in all, sa maniwala kayo o hindi, mayroon akong mahigit 20 aso. Bukod pa dyan ang mga rescue dogs ko. Pero may kumakabog sa akin. Talaga namang career kung career ang kanilang pag-aalaga ng kani-kanilang mga pets. At wag ka, dahil ang kanilang mga aso at pusa, spoiled naman talaga sa alaga. Meet Gino from Laguna. Pandemya ang dahilan kung bakit niya naisipang mag-alaga noon ng isang aso. Si Julia na isang French Bulldog. Mabait at sobrang kulit plus malambing pa kaya na love at first sight daw talaga si Gino kay Julia. Karakteristik ng isang French Bulldog is malambing, number 1. Second nga, komedyante. And third, matakaw. Tsaka siyempre hindi siya nangangagat. Actually si Julia, palibasa nga parang anak ko na, no? Unika ihayan dito sa bahay. Isa ang French Bulldog sa talagang in-demand ngayon at pasok sa listahan ng mga breed ng aso na paboritong alagaan ng mga tao. Lapdog kung sila'y tawagin kasi harmless daw at malambing ang mga Frenchies. Dahil nakuha ni Julia ang kiliti ng kanyang master Gino. Bigay todo din ang kanyang amo sa pang-i-spoil sa kanya. Walang aagaw dahil siya lang naman ang laging nasa front seat ng sasakyan. Katabi sa pagtulog, sinusubuan pa ng pagkain. Buhay prinsesa naman talaga itong si Julia, oh. Abay, todo pabango din with matching na mamahaling powder pa. Parang ang hirap i-maintain, di ba? Pero deadma lang daw si Gino, basta napapasaya naman daw siya ni Julia. It's not about the price. It's the passion you have. Kahit ganong kamahal yan pag gusto mo kasi, hindi na natin pag-uusapan ng presyo. Para sa akin, worth it. Kasi napapasaya nila ako. Yun ang mahalaga. Mula sa isang aso na si Julia, nag-level up ang obsession ni Gino. Imagine, more than 70 French Bulldogs na ang kanyang ngayong alaga. At take note, yaman na silang maituturing dahil hindi gawang biro ang halaga ng mga ito. Naglalaro daw sa 150,000 to more than 1 million pesos ang bawat isa. Depende daw kasi sa kulay at kalidad. Dagdag pa kung sino daw ang kanilang mga magulang. Pero ang big reveal ni Gino ay ang viral ngayon na trending niyang bagong alaga. Si Urus na isang exotic bully. Nakakahalaga lang naman daw ito ng tumataginting na 10 million pesos na binili pa niya sa bansang China. Grabe naman, di ba? Sa pananaw ko, perfect si Urus. Kasi malaki yung ulo niya, kumpleto yung buntot niya, nakakapaglakad siya, working dog siya, and maganda yung katawan. At higit sa lahat, yung kulay niya is lilac, bago. And speaking of exotic and American bully, yan naman ang napiling alagaan ng dog lover na si Philip Roy Coronel. Tulad ni Gino, 2 years ago lang din nahilig si Roy sa exotic at American bully noong mag-lockdown. Pero iba't ibang breed na daw ng aso noon ang kanyang inaalagaan.
naman. Mukha mang matapang at nakakatakot. Child-friendly daw ang mga exotic bully. Ang alaga niyang si Tatanka na isang American bully. Hindi maikakailang charming at very fit. Sa sobrang lambing, daig pa daw ni Tatanka ang kanyang asawa. Kaya mortal na karibal daw ni Missy si Tatanka sa puso ni Roy. May time nga na medyo nagselos na yung asawa ko kasi nga yung oras is talagang almost 24/7, lalo pag may breeding. Pag may puppies, hindi mo talaga pwedeng bitawan. Every 2 hours, papadidein mo, lilinisin mo yung puppies, yung nanay. So talagang 24/7, nakatutok ka sa kanila. So, ayun, minsan dumarating yung point na parang nagtatampo na rin si Mrs. kasi nga hindi ko na sila nakaharap para yun. Kagaya ng marami itong si Roy dahil once daw na nagsimulang mag-alaga ng aso, you will ask for more. Ang isa, naging 40. Nagdagdag pa siya ng mga high-end bullies. Pero ang tanong, hindi ba nagha-high blood si Missy sa budget para sa kanyang mga alaga? Ang maintenance ng exotic bully, sa grooming pa lang, medyo pricey na siya kasi kailangan mo na siguro mag-ready ng mga 10,000 pesos monthly para sa vet niya, sa vaccine, sa grooming. Pag sa exotic, advisable talaga yung aircon. Kasi nga, syempre, almost 24 hours kami mag-aircon dito talaga. Prone sila sa heat stroke, lalong-lalo ngayong summer. Likas na sa mga American bully at exotic bully ang astig na itsura at forma. Head-turner ika nga ng iba. Paano ba naman kasi mapapa-beast mode ka naman kapag nalaman mo ang mga halaga nila? 250,000 to more than 2.5 million pesos pala ng halaga ng exotic at American bullies. Pero solve ka naman daw sa happiness at fulfillment. Ang best asset daw ng mga doggies na ito ay kung paano lumakad at tumayo na parang rumarampa sa entablado. At presenting ang top 5 sa kanyang most favorite. Ang machong si Cayman. Hindi rin naman magpapa-underdog si Dynasty. Ang very behave at fierce na si Neneng B. Si EC the Prince Charming. At syempre ang kanyang bebe girl na si Snow White. Lahat sila certified champion sa mga dog show. Ang mga hayop ay biyaya ng Diyos sa atin. So kung gaano man ito kamahal, worth it naman kapalit ng binibigay nilang pagmamahal para sa atin. From mga doggies na mukhang scary pero very friendly, let's meet the so-called gentle furry giant. Ang mga fluffy at huggable dogs na usong-uso ngayon, ang mga giant poodle. Sa unang tingin na akalain mong mga naglalakihang stuffed toys. Pero pag gumalaw na, ayun, buhay na aso nga. Sobrang clingy. At for the record, very sensitive ang mga giant poodle. Parang mga babies na dapat talagang alagaan at i-cuddle. Mga qualities ng dogs na hinahanap ng mag-asawang Dr. Z at Ivy Teo. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dalawang expert sa beauty and wellness abay certified dog lovers din? Pero paano nga ba sila nahilig sa mga giant poodles? I was looking for nice-looking dogs, but it was difficult to find. So 2 years ago, I told my brother, who is a veterinarian in Singapore, to search for nice big dogs for me because I like big dogs. I don't know, for some reason, I like to hug them, and they're cute, and they're fluffy. So he went to search around the world for me, and then he told me, hey, I found a very interesting breed, which is very rare, but I think you might like it. So when he showed me the picture of this big, fluffy looking teddy bear, I was shocked, right? And I was like, wow, this is really good. So he flew the pet over 2 years ago, exactly in December 2 years ago.
And that was the first giant poodle in the Philippines. Dahil sa maamong muka at mapang-akit na mga mata, hindi na nagdalawang isip kunin ni Dr. Z ang una nilang giant poodle na si Berlin. Regalo daw ito ni Dr. Z kay Ivy. Ang sweet, diba? Si Berlin yung unang-unang aso na first giant poodle na namin, and it was actually a Christmas gift sa akin ni Z. That was in 2019, right before the pandemic. And napaka-special sa akin ni Berlin because first time ako nakikita ng ganong klaseng aso. So talagang nung nakita ko siya, napaka-cute naman nito. Berlin is very sweet, behave, masunurin. Kasama ang giant poodle sa listahan ng mga expensive dogs sa buong mundo. Alam nyo ba na nagkakahalaga daw ito ng halos $250,000 at puppies pa lang yun, ha? Pero sabi nga, money can't buy happiness, but dogs can. Kaya mula kay Berlin, nasundan na ito ng 4 pang nagagandahan at mga naglalakihang mga giant poodle. Si Oslo, Cairo, Paris at si Lisbon. Lahat sila sinunod ang mga pangalan ng mga cities sa buong Europe. Lahat ng pagod mo nawawala talaga pag nakikita mo sila. At itong mga poodles namin ay very, very malambing. They're also very sweet at kumbaga palagi sila nakadikit sa'yo. So, ramdam na ramdam mo yung pagmamahal na binibigay nila sa amin. And yun yung talagang isang bagay na nakakatulong pampaalis talaga ng stress na araw-araw na nangyayari sa amin because of our work. They are very, very loving and they're very loyal, right? They always want to be with you. Part of the family na talaga kung ituring ng mag-asawang Teo ang kanilang mga alaga. Kalaro, kakulitan, ka-team din sila sa kainan. Pero ang matindi, lahat sila high maintenance, kaya bawat isa may kani-kanyang mga tagapag-alaga. Shampoo pa lang daw umaabot na sa 1,000. Bukod pa ang mga nagmamahalang mga vitamins at pang-grooming. Taking care of a luxury pet, for me, is no different from taking care of a pet. All pets has to be taken care of. The only difference for a luxury pet is the extra effort that you have to put in. If you ask me whether it's worth it, yes, it is. Because when I see the pet nice, looking and it has a nice fur, nice coat, they smell good, it makes me feel happy, right? So what makes you happy? I think that's where when you come down at home, come down from your bedroom and you see them, wagging their tail, looking all cute and welcoming you. It gives you a nice positive vibe for the day. I don't think you can put a price to it. If this is something that makes you feel positive and happy, I think that there's something that is worth it. Ang bongga ng mga aso, di ba? Sa totoo lang, 2 thumbs up din naman ako sa mga dog lovers na mga ito. Dahil todo effort para lang masuklian ang loyalty at greatest love ng doggy sa ating mga tao. Nakakatulala ang mga halaga ng mga hybrid dogs. At paano sila alagaan, di ba? Well, kapit lang dahil susunod na ang para naman sa mga cat lovers dyan. Ano nga ba ang mga in-demand na breed ng pusa ngayon? Paano sila alagaan? At alam nyo ba na bawat kulay ng mga muning mayroon palang meaning? Lahat ng yan, malalaman ninyo sa pagbabalik ng Rated Corina. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Fierce, but very playful. Malambing pero very independent. At mayroon pa raw siyang special powers na nagtataboy ng mga bad vibes at spirit sa bahay. Pati mga nega sa mismong nag-aalaga sa kanila. Pet for the soul din kung sila'y tawagin. Walang iba kundi ang mga pusa. Best assets ng mga cats ang pagiging malinis sa sarili at may disiplina. Kaya no wonder maraming celebrity rin ang mga nag-aalaga ng mga pusa. Tulad na lang nina Sandara Park
Colleen Garcia, RC Munoz, James Reed, Jody Santa Maria at iba pa. Mga certified cat lover. Pero ibahin ninyo itong si Shane Cruz na taga Quezon City. Dahil bata pa lamang, aminado na ang pagkahumaling sa mga pusa. Dala niya ito hanggang sa paglaki. Hilig niya ang pusa na rare at medyo mahirap hanapin. Dahil sa pagka-addict sa mga muning, binansagan siyang cat whisperer ng Pilipinas. Nararamdaman nila pag may iniisip ka, ganyan, may problema ka, lalapit sa'yo, maglalambing sa'yo, tatabi sa'yo sa pagtulog. So, yun yung mga ganun ba na ano. So, tingin ko hindi ko na kayang mawalan ng cat. Mula sa isang pusa noon, ngayon umaabot na ng mahigit 30 ang kanyang mga alaga. Pero wag ka ha, dahil hindi rin papahuli sa mga aso ang presyo ng mga pusa. Umaabot din pala sa 50,000 pesos hanggang halos kalahating milyong piso daw ang bawat isa. Kaya ang budget sa pag-aalaga at mga needs ng mga pusa na ito kailangan din daw may pera ka. A month, kasi may litersan sila eh. Tapos may food, may vitamins, tapos yung shampoo nila. So siguro around 30,000 a month. Yun yung kailangan, sa dami ha. Pero syempre kung isa lang naman, dalawa, ganyan. Hindi naman ganon kalaki yung maintenance nila. Tapos yung food, meron silang cat food, tapos hindi ko rin sila sineselan. Minsan pag kumakain ako, binibigyan ko sila ng mga table food, ganon. So parang anak ko na din, hindi ko sila yung parang tinatrato na pusa lang. Sa kanyang mga alaga ngayon, may 3 apple of the eye daw si Shane. Si Mehmed na isang British short hair, si Channel, the Sphinx, at si Ginger, ang proudly pusang Pinoy. Kabilang sa top 10 most expensive cats ang mga Ashera, Savannah, Persian, Sphinx, ang British short hair at mga Bengal cats. And speaking of Bengal cats, eto naman ang napiling alagaan at maging collection ni John Benedict Guerrero ng Bulacan. Ang Bengal cats ay malambing. Kahit natutulog po tayo, tumatabi sila sa paanan, sa ulo minsan nanghahalik sila, tumatabi sa ulo po natin. Ang imported po na ang may papel na island-born na dito pinanganak sa atin, 85,000 to 120,000. Nagdidepende po siya sa coloration and pattern. Ang mga imported na mga breeder nasa 120 to 280,000 po. Mahigit 10 Bengal cats ang kanyang inaalagaan ngayon. Ang pagiging malambing daw ng mga Bengal ang nagpahook sa kanya. May isa nga siyang alaga na nagkakahalaga daw ng mahigit 200,000 pesos, ang Blue Bengal. Pinakamahal kong pusa, eto si Pulon. Pinaka-paborito ko po sa lahat dahil siya, ang kulay niya ay kakaiba. Kapag nasisinaga ng araw, parang nagiging silver. Dahil sa kulay niya na diluted na black, kaya nagiging gano'n ang kulay niya, nakakaiba. Pero alam niyo bang may mga kahulugan pala ang bawat kulay at uri ng mga pusa? Ang gray nagdadala daw ng love and harmony sa bahay. Ang white cats naman nagtatanggal ng stress at sakit. Nagpapayaman naman daw ang mga ginger-colored cats. Pampatatag ng pamilya ang may 3 colored cats. Happiness and good fortune ang dadalhin daw ng mga striped cats. Long life naman para sa mga Siamese. At ang black cats taga-protekta daw ng tahanan. Winner, di ba? Sa espesyal na atensyon at pagpapanatiling maganda ang mga nagmamahalang pusa at aso na ito, isang luxury pet shop ang kayang sumagot sa all-around needs ng mga alaga niyong mamahalin. Ang pet shop na parang hotel na sadyang itinayo ni na Dr. Z at Doktora Ivy Teo. We have what we call the mobile grooming service and also the mobile pet shop. So what we do is pupunta kami sa mga bahay nyo, sa mga taong ayaw pa rin lumabas or hindi pa sila ready because of the pandemic. They're still more comfortable sa kanilang mga tahanan. So we will go to your homes. Kami mag-groom ng mga aso nyo or yung mga pets nyo sa bahay nyo. At the same time, you can also do shopping.
Mula sa paliligo, pag-blower, mga pampaganda at vitamins, kumpleto talaga sila. At para sa mga ayaw pa rin lumabas ng bahay, meron silang mobile pet shop na sagot sa lahat ng kailangan ng inyong mga dogs at cats sa bahay. We're also gonna offer what we call the mobile vet service, wherein we will go to your homes and you can do home service veterinary care. Kahit yung mga check-up lang sa mga pets nyo, syempre minsan nagkakaroon sila ng sakit or if they need to take vitamins, or also how to take care of their coat, kung ano yung mga kinakailangan nila. We also have our vet services. Is that amazing or what? Nakakatuwa na ang dami na talaga ng taong nagmamahal at nagpapahalaga sa mga mahal nating mga hayop, lalo na sa mga aso't pusa. Aminin ninyo naman kasi kung minsan mas masarap pang magmahal ang ating mga dogs and cats kaysa tao. Pets are not just pets, they're really our family. Kaya deserve nilang maalagaan ng husto at bigyan ng tamang atensyon. Dahil bigay sila ni God sa atin para mas maging masaya ang buhay. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, A Love to Lash.